Magandang buhay mga anak! Narito na muli ang inyong guro, si Binibining Ramos, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang, at muling magtatalakay sa inyo ng aralin sa ikalawang module, at ito ay ang lipunang politikal, ang prinsipyo ng subsidiarity, at ang prinsipyo ng pagkakaisa. Halika at aralin natin ito. Upang maunawaan natin ang araling ito, nais kong sabihin sa inyo ang mga dapat nating iwasan. Una, huwag kakain habang tayo ay nag-aaral online. Sapagkat kapag kumakain tayo o umiinom tayo, maaaring madisgrasya ang ating mga gadget. Pangalawa, huwag tayo nakikinig ng music sa YouTube habang tayo ay nag-aaral o sa radyo. Pangatlo, huwag tayong maglalaro, lalo-lalo na yung Mobile Legend, habang tayo ay nag-aaral online. Pang-apat, iwasan niyo yung pakikipag-usap sa mga katabi at sa mga kasapi ng miyembro ng pamilya at pumokus lamang kayo sa ating pinag-aaralan. Maasahan ko ba na gagawin niyo ito at iiwasan po natin ito? Magaling! At inaasahan ko na tutok din ninyo ang aking mga sinabi na dapat nyong iiwasan. Nabasa mo na ba o narinig ang kasabihang ito? Ang tanging kailangan daw upang magtagumpay ang kasamaan ay ang hindi pagkilos ng mga mabubuting tao. Sa wikang Ingles, all that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing. Naniniwala ka ba sa kasabihang ito na ang tanging kailangan upang magtagumpay ang kasamaan ay ang hindi pagkilos ng mga mabubuting tao? Payag ka ba dito na hahayaan nating magtagumpay ang kasamaan? Gawin nila lahat ang gusto nila upang magtagumpay sila. At tayo'y mananahimik na lamang at hindi natin gagawin ang kabutihan na nanggagaling sa ating puso, ang kabutihang itinuro ng ating mga magulang, itinuro ng Diyos na gawin natin, ay nananahimik na lang tayo at hinahayaan nating magtagumpay ang kasamaan dito sa ating lipunan. Kailangan ng pakikibahagi ng bawat tao sa mga pagsisikap na mapabuti ang uri ng pamumuhay sa lipunan at bansa, lalo na sa pagangat ng kahirapan dahil nakasalalay ang kanyang pag-unlad sa pag-unlad ng lipunan, at hindi natin hahayaan na manatili ang kasamaan at hindi gagalaw ang kabutihan. Sa nakaraang aralin ay tinalakay natin kung bakit may lipunan at pangangailangan sa pakikipaglipunan. Sa loob ng lipunan ay may ugnayang umiiral sa aspetong pampolitika. May mga gawaing kailangang bigyang linaw upang hindi maging hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Sa araw na ito ay inaasahang masasagot natin ang mga mahalagang katanungan na ito. Paano matutugunan o makakamit ng tao ang kanyang pangangailangang pangkabuhayan, pangkultura at pangkapayapaan? Bakit mahalaga ang pag-iral ng prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa? Nakapagtataya o nakapaghusga kung umiiral ang prinsipyo ng subsidiarity at pagkakaisa, umiiral o nilalabag sa pamilya, paaralan, pamayanan at lipunan o bansa. Nakahanda ka na bang malaman at maunawaan kung paano makakamit ng lipunan ang kabutihang panlahat? Nakahanda ka na bang malaman kung ano ang mga bahaging dapat nating gampanan? Halika, simulan natin ang ating aralin sa ikalawang module, ang prinsipyo ng subsidiarity at pagkakaisa. Isa sa pinakamasayang bahagi ng buhay high school ay ang paghahanap ng mga matatalik at tunay na kaibigan. Nagsasama-sama ang mga magkakatulad ang mga interes. Sa umpisa ay nagkakahiyaan muna kayo. Ngunit kapag nagkapalagayan na kayo ng loob, nandun na ipapakita ang mga magkakatulad ninyo. Magkakatulad ang mga interes, magkakatulad ang mga pangarap, magkakatulad ang mga hilig, magkakatulad na pumapalaot sa mga gustong makamit sa buhay. Paano ba nag-umpisa
ang inyong barkadahan. Ang pamayanan ay parang isang barkadahan. Halimbawa, nabuo ang kanilang barkadahan sa Barangay Bagombong. Sama-sama silang bumubuo ng mga sistema kung paano haharapin ang mga hamon sa buhay. May mga kwento silang pinagdadaanan at nabubuo ang kanilang kultura. At ang mga kwentong kanilang binubuo ay ang mga pagkilos upang pagyamanin at paunlarin ang kanilang pamayanan. At ang mga kilos na ito ay ang pagbuo ng kultura. Kultura ang tawag sa mga nabubuong gawi sa pamayanan. Ito ay binubuo ng mga tradisyon, mga nakasanayan, mga pamamaraan ng pagpapasya at mga hangaring pinagbabahaginan sa paglipas ng panahon. Ang mga nabuong iba't ibang tradisyon, ang mga nakasanayan ay hindi pwedeng makalimutan ng mga tao sa isang pamayanan. Sa bawat lugar sa ating bansa ay may kanya-kanyang gawi, may mga nakasanayan at may kanya-kanyang tradisyon na hindi pwedeng kalimutan sa pagdating ng panahon. Ang maliit na barkadahan ay lumalaki at habang lumalaki ito at nagiging isang malaking grupo, nagiging mas mahirap na pakinggan ang lahat at panatilihin ang dating nakukuha lamang sa bigayan at pasensyahan. Sa dami ng interes at nagkakaiba-ibang pananaw, mas masalimuot na ang sitwasyon. Hindi lamang iisang kultura ang mayroon, maraming kultura na ang umiiral na pare-parehong nagnanasa ng pagyabong. Pampolitika ang tawag sa paraan ng pagsasaayos ng lipunan upang masiguro na ang mga bawat isa ay malayang magkaroon ng maayos na pamumuhay na makamit ang pansariling mithiin sa bayang kabutihang panlahat. Ang lipunan na hindi pinapatakbo ng iilan lamang. Kailangan pa rin makilahok ng taong bayan, gawin ang kayang gawin ng bawat isa at ibahagi ang bunga ng paggawa sa bayan. Isa na rito yung pagsunod sa mga batas at pakikiisa sa gawaing panlipunan. Ang pagboto sa halalan ay isa sa ating karapatan na dapat nating gampanan at ito'y nararapat na mapangalagaan. Ang mananalo sa halalan na tunay na binoto ang siyang mangangasiwa sa pagsasaayos ng pangangailangan ng tao sa lipunan. Marahil sasabihin niyo sa akin, Ma'am, hindi pa po kami pwedeng bumoto sapagkat ang aming edad ay hindi pa sapat. Tama, ngunit naalalaman nyo at naalala nyo, nung kayo ay nasa loob ng klase, meron kayong binuboto. At ito ay ang mga set of officers sa inyong classroom, kabilang ang mayor, ang inyong secretary, at ang ingat-yaman. So, meron kayong kalayaang pumili ng mga karapat-dapat na tao na manunungkulan sa inyong silid-aralan. Sa lipunang pampolitika, isang ugnayang nakaangkla sa pananagutan ng pinuno na pangalagaan ang nabubuong kasaysayan ng pamayanan at sa pagsasayos ng lipunang ito ay masisiguro na ang bawat isa ay malayang magkakaroon ng maayos na pamumuhay, makamit ang pansariling mithiin at sikaping matugunan ang layunin ng lipunan. Ang pangunlad ng lipunan ay hindi nga gawa ng mga pinuno, gawa ito ng pag-aambag ng talino at lakas at ng mga mamamayan sa buong pagsisikap ng lipunan. Ang buwis, ang talino at lakas ay iaambag ng mga kasapi ng lipunan. At dito mag-umpisa ang pag-unlad ng bayan. Kapwa-boss ang Pangulo at ang mamamayan. Tulad ng isang barkada, walang sinuman ang nangunguna. Boss ng bayan ang Pangulo. Magtitiwala ang bayan sa pangunguna ng pinuno dahil may nakikitang higit at dakila ang pinuno para sa kasaysayan at kabutihang panlahat. Sa inyong kwaderno, itala ang mga proyekto ng pamahalaan na nagbibigay tulong sa mga mamamayan at paano nila ito mapapakinabangan. Halimbawa, libreng pag-aaral mula kinder hanggang kolehiyo. Nakatutulong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pagtuturo sa kaalaman ng ating mga mag-aaral. Bawas gasto sa mga magulang. Natutugunan ang pangarap ng mga kabataan na makapagtapos ng pag-aaral. Katapos ay sagutin natin ang mga tanong. Una, sa paanong paraan matutugunan ng pamahalaan ang mga pangangailangan ng mamayan? Ipaliwanag,
Pangalawa, bakit mahalaga ang magkaroon ng lipunang politikal? Pangatlo, bakit mahalagang tulungan ng pamahalaan ang mga mamamayan upang maabot ang kanilang kaganapan bilang tao? Handa ka na bang sagutin ang mga ito? Halika, umpisahan na natin ang pagsagot sa mga tanong. Walang gagawin ng pinuno kundi ingatan, payabungin at paunlarin ang mga karapatan at kalayaan ng mga tao sa bayan. May mga pangangailangan ng tao na hindi niya makakamtan bilang individual na makakamit niya lamang ito sa pamahalaan o organisadong pangkat tulad ng mga pangangailangang pangkabuhayan, pangkultural at pangkapayapaan. Halika at alamin natin ang prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa.